Gandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 246 ng FPJ's Batang Quiapo. Sabi naman ni Bubbles no, Tanggol, kung gusto mong huminga, kung gusto mo na merong makakausap, nandito lang ako palagi para makinig sa'yo, para magsalita sa'yo at damayan ka sa lahat ng pinoproblema mo. Tinanong ni Tanggol ko yung ikinamatay ng nobyo ni Bubbles. Kinuwento ni Bubbles, nung araw daw na nakulong yung lolo niya, wala raw talaga silang magawa para makakalap ng pera. Siyempre, pang-hold up lamang alam niya kasama niya, boyfriend niya, sa paggawa ng krimen. Nang hold up daw sila ng bangko, kaso yung araw na yun, sumablay sila. Napatay daw yung nobyo niya sa kanyang harapan. Magpasa hanggang ngayon, sinisisi pa rin ni Bubbles ang sarili niya na kung nabubuhay pa rin yung nobyo niya, edi sana siya na raw makakatuluyan niya at pangarap niya raw itong mapakasalan. Ngunit wala na talaga hanggang sa ngayon, pinipilit pa rin daw niya lumaban. Kaya sabi niya, Tanggol, karamay mo ako, nandito lang ako para damayan ka sa lahat ng problema mo dahil naiintindihan kita. Sabi ni Tanggol, naunawaan kita, pares pala tayo ng pinagdaanan, pero pasensya ka na Bubbles, hindi mo na mababago pa ang isipan ko. Buong buo na ang loob ko, magiganti ako, pinapangako ko sa'yo, tatakas ako dito sa bilangguan na to, at kapag nakalabas ako, hahanapin ko kung sino ang pumatay kay Mokang. Talagang papatayin ko siya, hindi ko alam kung nasaan siya pero hahanapin ko, gagawin ko ang lahat. Umalis na nga siya kay Bubbles at si Bubbles umiiyak. Talagang hindi na nga niya talaga napigilan si Tanggol. Samantala yung mga alipores ni Bong, yung mga Marisol, sabi, paano ba yan Bong? Naunaan ka na ni Tanggol. Paano yan? Sabi naman ni Bong, hindi ako makakapayag. Alam mo, papatayin ko yan lahat, pati yan si Tanggol. At syempre ititira ko yan si Bubbles. Sa akin ka lang Bubbles. Balang araw matitikman din kita. Kasi sabi ng mga kasama niya, hindi kaya may nangyari na dyan sa dalawang yan, kaya kung bakit na-delay yung pagbalik nila dito. Sabi nung kasama niya, tulog na nga lang natin. Sabi naman ng isa, tara na, tulog na tayo. Naiwan si Bong habang nakatingin pa rin kay Bubbles. Samantalang si Bubbles umiiyak pa rin at umuwi na nga siya, bumalik na nga siya sa kanyang bilangguan. Ngayon, napaisip si Bong, sabi niya, kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin Bubbles, mabuti pang patay na rin kita. Talagang pipiliin mo pa yung pitsugin Tanggol na yun kaysa sa akin. Sabi ni Bong, no, talaga nagsiselos siya. Samantala, bumalik na nga ng selda itong si Tanggol at nakita nga niya, tulog na nga itong mga kasama niya, kaya nga natulog na rin siya. Samantalang si Bubbles, natulog na rin. Ngunit bago siya matulog, umiiyak siya, sabi niya sa isipan niya, mas naunawaan pa kita Tanggol nung kausap kita kanina at mas nakilala pa kita. Hindi ko na rin masisi kung bakit ganyan ka, kung bakit naghihinakit ka. Pero pinapanalangin ko, sana makalimot ka. Sana malagpasan mo rin ang lahat ng pagsubok na ito. Samantalang si Tanggol, inisip niya si Mokang na talagang gagawin niya ang lahat upang mabigyan ito ng hustisya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita kung sino ang pumatay sa kanyang nobya. Samantala, nakasalubong na nga ni Amanda, Supremo, Sinaturco, saka si Berting. Nasaan si Lucio? Nandun, galit na galit, saka naglalasing. Nais lang sana namin siyang dalawin. Wag na Supremo, mas maigi pa ipagpabukas mo na lang. Kasi mainit talaga ulo niya Bukas na lang kayo mag-usap. Sabi naman ni Supremo, mag-uusap lang kami. Pinuntahan na nga nila ni Amanda. At ngayon nakita nga nila tong si Lucio na talagang nalulugmok sa kalungkutan at umiinom pa rin. Sabi ni Amanda, Lucio, nandito na yung perang pinaghatian natin. Sabi ni Lucio, pera? Bakit? Kaya bang buhayin na yan ang pera? Si Yoli, patay na siya. Hindi na siya mabubuhay kahit ano pang halaga ang ibayad ko sa akin. Wala na rin saysay para mabuhay pa ako. Ikaw Supremo, nangako ka, sinabi mo sa akin ililigtas mo si Yoli. Pero ang ginawa mo, pinabayaan mo siya. Sabi ni Supremo, walang may ginusto nito, Lucio. Alam mo ba, ginawa ni Yoli ang lahat para proteksyonan kaming dalawa ni Amanda. Kaya nakikiramay kami sa'yo, Lucio. Ano? Proteksyonan? Sinuntok niya si Supremo. Hindi na rin nakapagsalita si Amanda. Sabi niya, Lucio, tama na. Alam mo ikaw, Supremo, wala kang kwentang kaibigan. Nagsisisi ako at bakit nakilala pa kita. Alam mo, sinuyod ko na ang buong impyerno.
Nakipagsapalaran ako sa buhay kasama ka. Nakinig ako sa'yo. Lahat ng utos mo, lahat ng gusto mo sinusunod ko. Pero sa pagkakataong ito, nagsisisi ako dahil nadamay ko pa si Yoli. Ngayon talagang si Supremo, hindi na nga siya napasalita dahil talagang nilalabas talaga ni Lucio yung galit niya. Sabi niya, ngayon, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi na mabubuhay ng pera na yan si Yoli dahil patay na siya. Wala na, kahit anong gawin nyo. Kaya nagsisisi ako at nakilala kita. Wala akong kwentang kaibigan. Itong pera na to, sa inyo na to. Sinabog niya yung pera sa harapan ni na Amanda sa ni Supremo. At umalis na nga tong si Lucio sa sobrang sama ng loob. Dahil nga nagluluksa siya. Sobrang lungkot niya. At sinabi niya na wala na nga talaga siyang pag-asa. Ngunit nakasalubong siya ni Bertin. Nakita ni Bertin na lumabas na nga ng apartment si Lucio. Sabi niya, Turco, si Lucio. Lucio, ano nangyari sa'yo? Ngayon susundan ni Turco, sabi naman ni Bertin, teka lang Turco, kayaan na natin siya. Bigyan na natin to. Kailangan niya mapag-isa. Ngayon lumabas si Lucio habang umiinom ng gin at umiiyak. Sabi niya, Yoli, wala ka na. Ito lang masasabi ko. Talagang wala na talaga. Tapos na tayo. Pinagpalit mo si Amanda, Supremo, kaysa sa pagkakaibigan natin. Nasira ang samahan natin ng dahil sa'yo. Pinili mo si Amanda at nagsisisi ako kung bakit nadamay pa si Yoli. Kaya sa sobrang galit ni Lucio ay inihagis niya yung alak. Kaya ito'y nabasag at umiiyak siya. Samantala si Supremo, sabi niya, hindi ko na sana pa sinama si Lucio sa mission na to. Ang laki ng pagsisisi ko. Kaya humihingi ako ng tawad sa kanya. Sabi naman ni Amanda, hindi. Ako dapat ang humingi ng tawad dahil sa akin. Kaya nasira ang pagkakaibigan ninyo. Sinisi ko si Yoli sa pagkamatay ng mga magulang ko. Dapat hindi ko na sinisi pa. Sabi naman ni Supremo, hindi mo kasalanan yung Amanda. Nadala ka lamang sa matinding emosyon. Dahil nung mga araw na yon ay talaga nagluluksa ka sa pagkamatay ng mga magulang mo. Nagsisihan na sila at nakukonsensya nga itong si Amanda. Hanggang sa kino-comfort na nga siya ni Supremo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapamilya. Bukas abangan natin ang episode 247 ng FPJ's Batang Quiapo araw ng Huwebes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.